kalikasan ay dapat nating alagaan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sabi lang magandang bukas sa iyong mararating. Tanggalin ang takot na dinadaing. Kung nangangamba sa gitna ng dilim, hindi ka nag-iisa. Asahan mo na siya ay dadating. Hello mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome sa isa na namang episode ng The Angelo Speaks. Kamusta po kayo mga kaibigan? Isang medyo huminahon na ang ating panahon, kaya pwede na tayong lumabas at gumala, pero napakadami pong nangyari, no? Nitong mga nagdaang linggo. Magandang gabi po kay Sindel Kirasu. Good evening, Boss David. Good evening din sa iyo. Yan, magandang gabi naman sa iyo. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayong gabi, pero bago po yan, simulan muna natin ng mga pang-unang topic sa mga pangyayari, mga usaping bayan nangyayari noong nakaraang mga linggo. Ayan mga kaibigan, unahin po natin, eto mga kaibigan, sinasabi natin paulit-ulit na panahon na mga kaibigan para po tayo ay magdeklara ng isang tinatawag natin na climate, no? Climate emergency. Bakit nga po mahalaga ang pagdedeklara ng climate emergency? Nakita rin naman mga kaibigan, no, nagdaang habagat si Karina PH, hindi pa siya bagyo mga kaibigan, pero talaga namang humagupit, napakatindi ng hagupit ng pagbaha, no, sa ating bansa, no. Ilang tao ang nalubog sa baha, ilang kabahayan, ilang barangay, ilang munisipalidad ang nalubog sa baha mga kaibigan. Kaya pinapanawagan natin na magdeklara na ng climate emergency itong ating pamahalaan, no. Nang sa ganon mga kaibigan ay magkaroon din ng batas na talaga namang tututok, no, sa mga lugar na kung saan maapektuhan po ng mga banta nung nagbabagong klima, o ito yung tinatawag nating climate change, sapagkat may climate crisis na po. Sabi nila, hindi naman totoo yung climate change. Puro ka climate change, hindi naman totoo. Alam niyo mga kaibigan, sampulan lang natin, no, kapag po kayo ay nagpapainit ng kumukulong tubig, subukan po rin dito, maglagay kayo ng kumukulong tubig sa takore, no? Tapos kumekalan kayo, hinaanin nyo yung bukas, diba? Medyo matagal bago kumulo. Pero pag nilakasan nyo po yan, mabilis po mag-evaporate yung tubig mga kaibigan. At pag evaporate nun, mas maraming tubig yung mahihigop sa konting panahon. Ang mangyayari po doon, pagbagsak niya, mas maraming tubig po ang ibabagsak. Yun po yung tinatawag nating rain bombs, no, na nararanasan natin habang umiinit ang panahon. Kaya hindi po biro ito mga kaibigan, no, na meron tayong nararanasan talaga na isang krisis sa klima, no. Kaya yan, sabi nga ni Eduardo Pampilon, yes to climate emergency. Kulang po mga kaibigan itong state of calamity, kasi ang mangyayari dito, state of calamity, wala namang masama, tulungan natin yung ating mga kabayan, mag-donate tayo, ipatayo muli yung mga bahay. Pero ang tanong, ano ba yung magagawa para maging climate proof itong mga bagay-bagay? Climate proof yung distribution ng kuryente, climate proof yung agrikultura natin, mabilisan yung paghahatid sa kinakailangan ng mga dapat ihatid kapag may sakuna. Ayun, isa pang issue mga kaibigan. Yang Green Party, di ba pang organization ay nagdeklara na ng climate emergency noon pa pong 2023. At itong Green Party nga, nanawagan kami 2019 pa lang. So napakatindi ng baha mga kaibigan, no? At sa kabila ng pagbaha, eto, papakinggan ko. Alam ko, napanood nyo na ito ilang beses na. Pero ito,
ipapakita ko uli sa inyo mga kaibigan. Ito yung sabi ha. Sabi. Sandali lang, baka walang sound ha. I-ano muna natin, stop sharing muna natin. Baka walang sound, pero ito ipapakita natin, i-share natin ha. Window, ayan, sana may sound. Ayan, share a tab or a screen, Chrome tab. Pwede ba yun? Hindi. Entire screen na lang, i-share natin. Ito mga kaibigan, ipapanood ko sa inyo. Ito yung hinahanap natin ha. Pakinggan natin mga kaibigan ang sinabi. Ang hagupit ng La Nina at mga matindi sa pagpilit ng panahon. Ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Ayan mga kaibigan, napakinggan ninyo ha. Mga flood control projects mga kaibigan. Ang tanong natin, epektibo ba itong mga flood control projects na ito? Yun yung ating gustong malaman eh. Kung naging epektibo ba ang mga tinatawag natin na flood control projects. Kasi ang dami, 5,500 at pag sinuma total, umabot daw yan mga kaibigan ng nasa 500 billion pesos na flood control project. At babalikan natin mga kaibigan ang mga isyong yan maya-maya. At ngayon po ipapakilala ko na ang ating special guest para sa gabing ito. Matagal ko nang kakilala mga kaibigan. Marami tayo. Batiin natin yung mga nanonood. Kadjo Villarosa, Eduardo Pampilon, Sindel Kiraso at si Tito Mes. Of course ito, si Tito Mes nanonood kasi talagang ito nag-training pa dito sa ating guest. Ipapakilala ko na. Nakilala ko pa simula noong taong 1995. Siya ang voice producer, futurist, social entrepreneur, broadcaster. Walang-wala yung ano ko dito, yung setup ko dito. Napakatindi, nakita ko kanina. Local historian and the voice master of the Philippines. Please welcome Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master. Malaksakan na, diba? Sabi ko sa inyo, walang-wala yung ano ko, yung setup ko. Ang lupit naman ang introduction mo, magre-retire na ako. Diba? Walang-wala, kita rin naman. Yan talaga yung mga professional. Tayo nagpapanggap na professional. Di naman, lahat naman tayo, depende naman yan sa karanasan, kumbaga. Tayo 30 years na tayo halos sa broadcasting industry at marami na tayong na-produce na mga broadcaster at mga kinikilala ngayon sa industriya ng voice acting at dubbing at broadcasting. Ayan, great day! David Kamusta Angelo. ba, Pocholo? Kamusta ba ang buhay-buhay? Ano ba yung latest sa'yo? Love life and everything? Anong balita? Lagi naman ako nasa TV, brother. Pagdating sa voice acting, nung latest issue na lumabas, yung merong isang congressman na nagpanukala ng batas na ipagbawal ang pagtatagalog daw sa mga English na mga palabas. Meron yan? Oo, meron. At ako nga ang laging nasa TV at walang ibang gustong magsalita eh. Kasi nga, iba kasi ang, kumbaga, motivation ng mga karamihan ng kasamahan natin. Tayo gusto natin i-promote yung voice acting bilang sining. Ayan, lalo-lalo na ngayon. Nasa technological advancement na tayo, especially ngayon, puro AI voice na yung ginagamit. Ang pangit talaga pakinggan kasi walang puso yung mga yan. Hindi mo naman yan, kumbaga, mabibigyan ng Lalo na sa voice acting, no? Pero ang English voiceover, patay na, brother, no? Yung mga nag-i-English na voiceover, ginagamit na ngayon. Ng anime, mas pinapanood ko. Ito, hindi ko naman sinasabi na ito yung tamang panonood ng mga Japanese anime. Pero ako kasi, nag-subtitle daw kasi
gusto ko makita yung natural na damdamin no ng mga artist. Pero I am not saying that sabi nga no na ipagbawal yung kasi yung mga Tagalays naman maganda rin naman. Depende naman yan sa nagdadub, brother. Lalo na ako. Anong feedback mo doon sa ipagbabawal kasi daw nakakaapekto daw sa English comprehension? Ako, sa akin lang, I'm not against it and pro it. Parang, kumbaga, may point naman din. Kumbaga, hindi naman siguro niya maiisip yung wala siyang dahilan. Pero, nasa tao pa rin naman yan, no? Wala naman tayong problema. Kung manood ka ng Tagalog, English, nasa sayo yan. Ang mahalaga, naiintindihan mo yung pinapanood mo. Kaya lang naman tatagalugin yan dahil maraming hindi nakakaintindi ng English. O mas maganda pakinggan sa Tagalog, mas makatotohanan. Kahit nga, di ba, pag nanonood ka ng speaker, pag nag-English, parang ayaw mong pakinggan. Pero pag Tagalog, ang sarap pakinggan. Kasi Pilipino tayo eh. Dapat nga mahalin natin lalo ang ating sariling wika. May bumabati sa'yo, si Rich Peñaflor, watching from Taguig City. Kaibigan mo daw siya sa SEYAP. Ship for Southeast Asian Youth Program. Pagka-batch pa kayo? Ay, hindi naman. Marami rin kaming mga naging participants niyan eh. Yan. Salamat. Ito kasama ko naman sa proyekto ng kalikasan. Balikan natin yung sinasabi mo na ano. Kasi ako, mayroon akong isang parang comment lang no, dun sa isang channel. Hindi ko na babanggitin kung anong channel yon. Pag nagdadub sila in Tagalog ng mga pelikulang Banyaga, parang halos iisa yung boses. Doon sa channel na to, pinapalabas din yung Itbulaga pero hindi ko sasabihin kung anong channel yan. Parang yun yung ano ko, parang pag yung artista gano'n, pare-pareho ang dubbing. Sa palagay mo ba, doon nagkakaproblema na parang, ba't parang sa boses? Kasi ang problema pag ano na eh. Ako, yung bata pa tayo, di ba, nanonood tayo ng mga palabas sa TV na in English, like yung Dragon Ball. Pinanood natin. Inabang-abangan natin yan tuwing Friday ba yan? Bago makarating si Vegeta. Ulit-ulit. Tapos di naman natapos. Pero English siya, English. Di ba? Tapos hanggang sa nanood tayo ng SEDI, yan, yung mga palabas na nakakaiyak, lalo na yung mga dinab at dinirect ni Sir Danny Mandia, yung mga nakakaiyak talaga. Julio at Julia. Yun. So, pinanood ko yun. Siyempre, bata pa tayo, mga high school ako nun, or basta high school. Sabi ko, balang araw, gusto ko marinig yung boses ko sa mga ganyan. So, ginagaya-gaya ko rin yung mga napapakinggan ko at napapanood. Lalo na sa radio drama. Ayun, hanggang sa na-develop yung voice acting skills ko. Little that I know, yung batang nangarap na yun, siya pala ang magbibigay ng boses at opportunity sa lahat ng nangarap din katulad ko. Kasi, for the longest time, sila yan eh. Ang tawag ko nga dyan, KKK. Kapuso, kapamilya, kapatid. Hindi ka makakapasok dyan kung hindi ka parte ng KKK. So, when I entered the industry, so I changed it. So, sasabi kong 80% ng baguhan sa industriya in 20 years na pagtuturo ko, nagsimula sa atin. Karamihan sa kanila, nasa Netflix na, nasa iba't ibang mga streaming channel, platform, at mga director na rin. At natutuwa ako at proud ako sa kanila kasi nga sa atin sila nagsimula. At kung hindi dahil sa programa ng VoiceWorks, I don't think magbabago ang industriya at lalaki ang demand kasi wala namang supply, di ba? At dito talaga, ang mga nakinabang naman yung mga studio dito sa Pilipinas. Alam mo, dyan ako bilib na bilib siya kasi alam mo, although passion mo, voice acting, pagtuturo, pero hindi pa rin nawala yung passion mo sa pagtulong sa mga kabataan, di ba? Pati yung voice of the youth. The youth hanggang ngayon. Talagang malaki pero na yan. Simula, paano ka ba nahilig sa voice acting pala? Ano ba yan? Simula pagkabata, gaya ng sabi mo? O... Alam mo, kasi ito di ba? Ang sa school, ang laging talent, yung mga pagsasayaw, pagkanta, o pagpe-perform sa teatro, mga ganon. Itong voice acting kasi hindi ito nakikita. So, very mysterious siya. Sino kaya nasa likod nun? Yung parang may maririnig ka ng iba't ibang boses na nagiging monster, bata. Sabi ko,
Itong gusto kong gawin. Gusto ko, mysterious ako. Ayoko kasi nung sikat eh. Alam mo yung, ayoko yung nakikita sa TV or tuma-acting sa teatro. Although teatro ako, nag-teatro ako, hindi ko talaga siya feel. Parang masyado siyang nakabox. Unlike kapag voice acting, alam mo yun, hindi mo kailangan ng gwapo ka, hindi mo kailangan na mag-makeup ka. Yung mas ano siya, mysterious. Yun yung, doon ako nang galing eh. So nung nakikinig ako, ginagaya ko yung napapakinggan ko sa radyo, yung Gabi ng Lagim, di ba yung Isang Gabi ng Lagim, si Utoy at si Lolo Tasio ay naligaw sa kaguba. Ha? Lolo Tasio, ang sarap maglaro sa puno. Naku yan, tuloy dahil laro ka ng laro, ginabi tuloy tayo. Ha? Lolo, may gumagalaw. Lolo, may monster. Naku, tumakbo na tayo. Grabe, ang galing, ang galing ng range ng boses mo, no? I mean, yan actually, ba napapag-aralan lahat? Pag-aaralan siya, pero iba pa rin pag talent mo na eh. Kasi ako naniniwala, voice acting is a talent and a skill. Kahit nang talented ka, hindi mo naman alam gamitin yan. Kasi ang skill, hindi lang, ano yan eh, hindi lang yan sa pagboboses. Skill sa recording, skill sa pag-edit, lahat skill set yan eh. So yun ang tinuturo at mindset. Kasi karamihan ngayon gusto lang pagkapirahan ng boses nila, pero pag wala ng pera, hindi na nila gagawin. Eh ako hindi, bata pa ako, gusto kong ipakita yung talento ko dahil natutuwa yung mga tao. Ang goal ko, pasayahin yung mga tao to make other people better and happy using my gift of voice. Kasi our voice is a gift from God. And it's how we use it, that's our gift back to God. And the problem with our society, alam mo yun, masyado nilang tinetaken for granted yung gift ni Lord, no? Ang masama, ginagamit nila sa kasamaan. 'Di ba? Ang loloko, naninira, boses yan eh. Wala ka namang ibang way para manira kundi boses mo or ngayon chat. Pero still, inner voice mo yan eh. Ang boses naman, hindi lang naman yan ito yung sound. It's also, you have inner voice. You have mind voice. 'Di ba? And you have the voice of God. So you become the voice of God because our voice is a gift. And our voice is the most miraculous thing in this world. Without our voice, the world will perish. Our voice is the only instrument that can start a war. Kasi sa salitaan nagsisimula ang sakitan eh. And the good thing about our voice is it's the only instrument that can say I love you. Ang hirap pag hindi mo sinasabi, nararamdaman mo at yung intention, motive, and yung ating mga aspirations, yan, tinetaken for granted ng tao. Akala nila pinanganak sila may boses. Kaya nga po may mga pipi rin eh. Di ba? Kahit anong, di nila ma-express yung sarili nila. Nung pandemic, Choy, nagkaroon ng ano, di ba? Parang yung mga tao, nagkaroon ng anxiety nung pandemic. Kasi hindi sila makapag-usap sa isa't isa. So, tumaas yung anxiety level, marami nagkaroon ng depression. Dahil hindi sila makapag-usap. Totoo yan. At isa rin tayo sa mga naging biktima ng ganyang sitwasyon dahil mahirap eh. Ano yan eh. Hindi naman yan emotions lang. It's kumbaga, ano natin yan eh, nagbabagong ating katawan, no? At iba't iba yung mga nararamdaman ng mga tao. At itong ginagawa natin nung pandemic, kasi nga 15 years kong ginagawa yung voice acting workshop ng live, no? Non-stop. Wow. David, alam mo bang ako lang sa history ng buong mundo ang continuously for the past 20 years, non-stop na nagwo-workshop. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ang dami nang nagsulputan, karamihan nga galing pa sa akin. It's okay, I'm not really, kumbaga hindi ako natetreaten din, and I'm happy na mas marami pang lumalabas na mga workshop dahil, syempre, malalaman nila. Alam ko, nagkaroon ka nga nung online, di ba? Ito yung Certified Voice Artist Program. Rin ako doon for a while. Tapos yung isa nating nanonood, si Messi. Si Tito Mes, nag-voice acting din sa'yo. Online ito doon, di ba? I think panahon yata ng pandemic, tama ba ako? Oo, marami yan. Marami tayong tinutulungan. At ako, sabi nga kung maaari lang, walang bayad lahat eh. Hindi naman pwede yung kasi nawawala ng value.
Ang binibigyan ko lang ng scholarship yung mga PWD tsaka mga senior citizen. So yan talaga, just to give back din sa mga taong ito. At ako, gusto kong tumulong lang ng tumulong gamit ang boses ko. Kaya nga, ako lang ang voice talent na motivational speaker sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Wala akong kilala na naging motivational speaker maliban sa karamihan sa kanila nagboboses lang talaga. Paano ba nakita ko kanina no nag-uusap tayo sa back end no na meron ka parang training or workshop para sa mga kababayan natin. Paano ba makakasali diyan? Kasi I'm sure may mga makakapanood natin at manunood pa gusto. Alam mo, ito, ang maganda sa programang to, wala tong pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, wala rin pinipiling ugali. Kasi mabuti ka o masama, bibigyan ka namin ng chance magbago bilang mabuting tao. Kaya lang, syempre, ako, ang napatunayan ko sa mundo, David, no, walang tao nagbabago, lumalabas lang ang totoo. Karamihan ng tao. Mabuti lang sa simula kasi may kailangan. Pero pag nawala na yung kailangan, lumalabas na yung tunay na ugali. Di ba? Pero at least, ang lagi nga namin sinasabi, use your voice to create positive social change. And use your voice to make other people better and happy with greatness and excellence. So, siguro share ko rin tong video natin noon about Certified Voice Artist Program. Para makita ng mga kababayan natin kung ano itong Certified Voice Artist Program. Certified Voice Artist Program. Ito, panoorin natin.
Ayun, siguro pag-usapan natin paano magiging certified voice artist. Yan, simple lang. Punta lang kayo sa certifiedvoiceartist.com. Andun na lahat. Oo, ayoko lang mag-explain. Punta sa certifiedvoiceartist.com. So, andun lahat sa mga gustong matuto paano maging voice artist. Kasi ang voice artist ay hindi lang paggaya ng boses. So, paano ba yan pag sinabi mo voice artist? Kasi akala lang iba, bawa ginagaya ko boses ni Master Pogi. Oh, hindi. Ako, pinakamalakas sa buong mundo. Ganun ba yun? Impersonation lang yun. Hindi siya voice acting talaga na masasabi. So, paano ba ang kaibahan ng voice acting? Basically, malawak ang voice artistry. Yung voice acting, marami ang kinabibilangan mula sa voiceover, live voiceover, commercials, dubbing, radio drama. Basta anything na ginagamit mo yung yung boses mo. Yung status ba ng voice acting ngayon sa Pilipinas? I mean, pag ba naging voice actor ako, natuto ko niyan, ano ba yung prospect ng employment? Kikita ba ako dyan? Yan ang dinidiscourage ko lahat ng taong gawing career to. Sa totoo lang. Don't lose your day job. It's a part of artistry. Kasi pag yun na yung naging motivation mo, pera na, makukurap ka. Hindi naman, kumbaga, not unless you are a full-time employee of any broadcasting company. Pero kung racket-racket lang, audition, wag mong gawing career. Gawin mo siya bilang art mo at kung kikita ka o hindi, kumbaga, magkakapera ka. Di ba? Bonus na lang yun. Kaya lang, dahil nga sa sobrang pagiging ganid ng mga tao, gusto nila sila, di ba? Alam mo yung ungrateful, selfish, nagiging greedy dahil gusto nila sa kanila lahat. Nagbabago na yung kaya yung industriya nasisira hindi dahil sa pangit yung artistry or yung industry, kundi yung mga tao na nagiging selfish at greedy at ungrateful. Yun yung pinaglalaban ko lagi na wag mong karirin yan. Alam mo yon, don't lose your day job kasi nakita ko ng hirap ng mga tao sa industriya kung paano ups and downs So I'm saving them na wag ito. Pero gawin nyo to kasi parang basketball, sayaw, kanta. Gagawin mo kasi yun yung art mo. Yun yung passion mo. Sabi nga natutuwa ako kasi nung nag-usap kami ni Carlo, nasa Media Link na siya, yung Animan Philippines. Sabi nga niya, isa pala sa partner kayo ng Animan Philippines. Ano ba yung mga latest project niyo? Kahagabi nakita ko, may pinakita ka na... Medyo pa yan, confidential pa. Pero darating tayo dyan. Sa September, lalabas yung... Parang naunahan ko. Wala akong sinabi. Pero wala muna tayong kukwento kasi comeback natin yan ngayong September. At nag-iipon pa tayo ng mga materials para maipalabas. Pero nung sa Hero, I know, di ba? Ang dami ninyong dinab sa Hero. Madami. Actually, ang maganda sa akin, ako lang yung luma. Ako lang yung bago na... Ako nagbago ng tunog ng dubbing sa anime. Kasi dati yung tunog niya, talaga, narito na kami. Tananana, may tunog na. Uy, di ba, yung may sing-song pattern na okay lang naman, nakasanayan Pero nung ako na ang umatake, bagong tunog. Talagang natural. Ayoko kasi nang may tunog Ayoko yung tunog anime. Na anime na nga yan, ina-anime mo pa. Parang gumawa tayo ng tunog ng Pilipino. Na kapag pinanood mo yung anime, mas mukha pang original yung Tagalog kaysa sa Japanese. Like yung ginawa ko, yung Konosuba, panoorin mo yan. Lahat ng dubber ko doon, baguhan. So, ibig sabihin, wala silang tunog ng, old school. So, kaya matindi ako mag-direct Talagang pinipiga ako. Hanggat di ko naririnig yung dapat ko marinig at tumutunog kang sing-song, uulit-ulitin mo yan. Kahit 100 beses tayo paulit-ulit dito. Umiyak ka na ng dugo niyan, pero wala akong pakialam. As long as hindi ko naririnig yung dapat ko marinig at dapat marinig. Kasi gusto ko pag pinanood mo, wow, ang lupit. Ganun yung... Kasi dito sa atin, paramihan lang bara-bara Alam mo yung pag pinanood mo, hindi bagay yung boses kasi pinilit. Kasi ganito, kasi ganyan. Ako hindi. Ako,
Casting pa lang, sa casting pa lang, magkakatalo na tayo. Kasi hindi ako parang naniniwala sa yun palakasan. siguro yung una kong napansin dati, kaya siguro mas nagustuhan ko yung sub. Kasi kapag parang magawa lang, nawawala yung karakter, di ba? Yung emosyon, nung dinadab mo, nawawala. So, parang matagalog lang. So, yung maganda yung sa'yo, talagang, kumbaga, pati ba yung emosyon, ay kinukonsider na kailangan makuha mo yung emosyon ng karakter, kailangan maging ikaw, parang ganun. Actually, yan ang tinuturo ko, David, no? Voice acting is not acting. It's the art of becoming. Kasi pag nag-act ka, fake na yun eh, di ba? Uma-act ka, sakit na ulo ko. Hindi. Alam mo yung, kaysa yung, sakit na ulo ko, yung nararamdaman mo talaga yung karakter. Hindi mo kailangan umarte pag you become the character eh. It comes naturally. So, hindi ako naniniwala sa mga, ano mo yan? Yung mga internalize. Sa acting class, internalize. No. Internalization. Hindi mo kailangan mag-internalize kapag you become the character. Instant yan. Automatic yan. Ganun. Kaya lang, sa workshop ko yan talaga maituturo. Tsaka ako naniniwala, kung wala kang pag-asa, wag mo na ituloy. Parang singing yan eh. Wala kang talent. Wag mo na ituloy. Sayang lang yan. Sayang lang oras natin. Kasi ayoko nang paulit-ulit. Yung kasi gusto yung mo iba lang. Magagalit ang sama-sama naman ito. Pero sometimes you do not need to sugarcoat everything kasi that's the truth, di ba? Kumbaga real talk lang. Kasi hindi ka rin naman papasa sa akin kung hindi mo inaayos yung yung acting mo. I mean, yung pagka-characterize mo dun sa papalitan kita kasi ganito yan. Since ako lang ang may school, so talagang ang ginagawa ko nun sa ABS kapag ako ang director, papipilahin ko lahat ng yung mga estudyante kong alam kong may potential. Hindi ko masasabing magaling na kasi hindi ko pa na may potential. So ikaw yung talent, pasok ka dyan. O, bibigyan kita ng 3 chance. Pag hindi mo yan nakuha, next. Ganun. So ewan ko lang kung hindi mo gagalingan. Kasi okay, take 1, 2, hindi kita tuturuan kung paano mo Kasi kung tuturuan kita, paulit-ulit ako magtuturo sa'yo, edi ako na lang mag-dub dyan. Sayang na yung oras natin. Kasi yung mga professional dubber, pag yan umatake, kahit hindi pa nababasa yung script, ang gagaling. Ultimong kahit pangit yung script, napapalitan nila on the spot. Yung hindi sync, kulang, or sobra. So, mabilis yung utak nila kasi mga veterano na yan eh. Pero pagbaguhan, talagang sasakit ng ulo mo. Ayan, paulit-ulit kasi. Ito may nagsabi dito, sabi ni Kuya Rich, one of the institution in voice acting and lessons is Monsignor Bernard Pactor Canaveral. Totoo yan. Diyan ako galing sa radio drama. Si Sir Bernard. Actually, meron akong video ni Sir Bernard dito na nagtuturo siya. Oo. And mentor ko yan. One of the greatest radio drama director. Gabi ng Lagim. Yan ang original yan. Gabi ng Lagim. Yes. Si Sir Bernard is one of my greatest mentor yan. Kasama sila si Matar. Joey Galvez. Yan. Joey Galvez, Danny Mandia, yung magagaling talagang director. At ako ang pinakabatang radio drama talent sa DZRH noon. Anong mo noon? Anong role mo sa DZRH? Di mo laging binata. Alam mo. Pero may matanda din minsan. Sinasabi ko sa'yo. Ganun. Ito pa sabi ni Kuya Richard, another talented voice artist is Jefferson Cyril Cañas, the Goku si Jeff, natin yan. Kaibigan natin yan. Actually, nasa hospital yan ngayon, tinutulungan din natin. Dasal natin mga kaibigan. Kidney kaibigan problem. natin yan, nakabatch ko yan sa radyo at saka sa dubbing. At meron kami dinab, ako kumuha sa kanya doon sa dubbing na yan eh. Yung Cyborg Kuro-chan, siya yun si Doktor, siya yung kontrabida, ako si Kuro-chan. Si Andrew di ba? Parang nag-dub din. Ano nga yung niya? Sinchan. Actually, ito lang, hindi alam ng tao. Yung, di ba ang press release ng Viva, si Kuro-chan, si Ogie Alcacid. Hindi po yun totoo. Ano lang yun? Promotional lang yan. Hindi talaga sila ang nag-dub. Ako talaga si
Ha? Cyber-Kuro-chan, subukan mo nga gawin yan. Okay, hindi mo kayang gawin yung boses kong to. Ha? Tja-tja-tja-tja! Napakalapit. Medyo naman magkahawig daw kaya kayo kasi ni Ogie Alcacid. Kawig. Mas Ogie ka doon. Yung kanta niya lang. Pero si pangalan nito, si Andrew A, nag-dub talaga kay Shin-chan ng first 5 episodes. Pero ang dubber talaga dyan, si Richie. Oh. Ayan, sabi pa, and Jefferson sa Rich Arbut Bima pa. Yan, taga Bima pa kasi si Engineer Rich. Ayan. Oo. Talagang Choy, tanongin kita, yung estado ba ngayon ng acting and dubbing sa Pilipinas? If alam ko, sabi mo, wag mo simulan sa paghahanap as career itong dubbing. Pero kung na-train ka, halimbawa, may chance ka ba na makuha rin sa ibang bansa? Ano ba yung status ng industriya ng hindi, not unless sa US ka lumaki. Kasi may mga Filipino voice talent sa US na sikat, no? At marami ring mga sumikat na Filipino. Kaya lang, mga American accent. Hindi Filipino. Oh. So yun, kung talagang gusto niyo itong voice acting, dubbing, yan, punta kayo sa certifiedvoiceartist.com. I hope tama yung aking URL na binanggit. At ang simula ninyo gawin ay dapat ay passion ninyo ito at hindi... Don't start voice acting to make money. Start it to make a difference. Alam mo, parehong-pareho yan eh. Sa nung una na uso yung pagbablog, laging may nagsasabi, hindi pa ako kumikita sa vlogging, titigil na ako. Hindi pa ako kumikita sa ganito. Sabi ko kasi hindi naman talaga to hindi ka dapat nagsisimula na pera kagad yung gusto mo, di ba? Exactly. Dapat talaga training. At saka hindi natin rotate. Patbaliktad yata itong Ayun nga yung sinasabi. Pabaliktad o yung... Sabi ko sa'yo kanina. Ba't ganito? Nangyayari talaga baka yan. naka-mirror sa'yo yung mga guests mo. Hindi naman. Tama naman ako sa Baliktad yung pangalan ko, napansin ko lang ngayon. Oo nga, sa'yo yan. Hindi. Feeling ko dyan sa'yo yan. Wala, hindi kasi naman. Ko eh. Ayan, hindi naman ako naka-mirror eh. Split broadcaster, para tong Pag minirror ko yung camera ko, ako lang ang mababaliktad. Wala akong pambaliktad ng guest. Kaya mo na, ganun din naman. Okay lang yan. Iwas mo tayo ng copyright, baka makapiright tayo ni Pocholo. Okay lang yan. Uy, mo, David, no? Magandang tanong mo yan, yung anong status. Ang status niya, kung hindi dahil sa mga workshop ko, walang bagong voice talent sa Pilipinas. Yun ang totoo. Pangalawa, either yung mga taong yun grateful or not, or they give credit where credit is due, nasa sa kanila naman yun. You cannot change history and you can only connect the dot backwards. So sila naman nakakaalam nun kung saan sila galing. Pangatlo, I'm happy for them and sana gawin din nila yung ginagawa kong pagtulong sa ibang tao. Yun lang naman ang wish ko. Palakpakan natin yan. At syempre, ako may ebidensya na ako na ikaw ang sarili na rin lang baliktad. Asa na yun? Ito sabi ni Ruby Ann, baliktad yung Namely Voice Master. Okay na yan? Para manood na lang kayo sa salamin para tama. parang ambulansya lang yan. Alam niyo mga kaibigan, itong pagkakakilala namin ni Choy, nagsimula ito 1995, youth... basta mga youth program, bata ka pa nun, hindi ka patuli yata. Grabe ka naman. Joke lang. Youth Meet yata yun sa may TV5, dating-dati pa, matagal na, 1995 nga, yung may mga organization. Tagal tapos nagkasabay kami sa mga 10 outstanding youth organization. May minsan nagtatalo kami niyan pero magkaibigan pa rin kasi ganun ang buhay hindi you do not need to agree on everything as long as you become friends and you agree to disagree sometimes, di ba? Exactly. Kasi sa pagsiservisyo pagkakaibigan, hindi niyo tinataya yung pagkakaibigan doon. Pag mayroong umaangat, huwag niyo sisiraan. Tama 'yon, tama. Yung feeling nyo na apakan kayo kasi sila yung nauna or sila yung kinikilala. Hindi, gumawa rin kayo mabuti para kilalanin din kayo. Hindi yung
para lang masabing mas magaling kayo, kung ano-ano sasabihin ninyo dun sa tao. Ang masama, yung taong yun pa ay nakatulong sa inyo. No? Maraming ganyan, marami. Oo, actually, maraming ano yan, given naman yan Si Kristo nga, di ba? May Judas sa 12, paano pa yung 100 o 1,000 yung natulungan mo? Di ba? Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak ng oras at panahon na The Voice Master Pop Solo. Ayan, mapakita ka ba yan? Oo, syempre. Ito yung sikat na dinab namin, yung Amazing Digital Series. Ayan, gusto ko yan. Oo, ano to? More than almost 400 million views na to sa YouTube. Sige. Panoorin natin. Hindi baliktad yan, ha? Siguro baliktad. Okay lang. Copyright na lang. Sige, okay lang. Okay. When it was first played sa akin, and then they told me na you were chosen para dito. Ang sabi nila, kaboses mo. Ba't parang ikaw? Narinig ko. Welcome to the Amazing Digital Circus! Yeah, it kind of sounds like me. Ako si Kane, ako ang inyong ringmaster, at nagpapakataw sa inyo ang nakagulat na mga at hindi ko ito ang matagalan na magiging sa mga buhay ninyo! Si Kane, sobrang kaboses niya yung English character. Pag pinanood mo yung English, Tagalog, akala mo isa lang yung nagboses. What do you think of... Anong tingin mo, Sex? Tama, bakit? Ulit ka natin! Kasi siguro tayo nakita ko doon. Ay, bangga pala. Sobrang naman kumalma. Si Janine, imagine yung 4 na karakter na binonsesa niya. Isa sa mga binonsesa niya, Bida, si Pomi, at siya rin ang kumanda nito, no? Sobrang kuha niya yung original na kanta ng The Amazing Digital Series. And she is also known as the Golden Voice. So for Pomi, it's actually quite a challenge kasi I felt na her character released a lot of emotions at the same time. Sino naman kayo? Bakit hindi ka matanggal? Subukan muna natin kumalma. Magiging ayos din ang lahat, okay? So you have to play with the character, but at the same time, you just really have to imagine what if you were stuck in that world. Oh, okay. Nagigets ko na. Panaginip lang to. Dapat ko lang hayaan hanggang sa magising ako tama. Hindi may butas sa inyo! Yes! May butas sa punta tayo sumo! Paborito kong moment sa kanya na natatawa ako kapag biglaan lang siyang sisigaw. Wala si Gango, di ba? Parang kinausap lang siya. Gango! Ginulat mo. Doon ako tawang-tawa din as a lover. Pero kuya din siya nakakatawa na nakakatuwa yung karakter. Collection ng insekto? Actually, malit lang yung part ko dun sa buong pilot episode. But na-enjoy ko siya. You would think that it's all jolly, happy, childish, kiddish, but it's really dark. Okay, ready? Take. I'm so proud to be part of this project as a dubbing director and a producer of the Filipino dub kasi sobrang very, very unique itong project na to. And I think magna-number 1 to, sobrang kakaiba siya sa lahat ng animation. Dapat magkaroon tayo ng adventure para sa bagong miyembro natin na si Pomi! Challenging part is mabilis siya magsalita. When you translate English to Filipino, there are additional syllables. There was a scene dun sa first episode na he was laughing, yung parang baliw na tawa. Ang adventure ngayon ay tikunin ang blanks! Nakakatawa siyang gawin ng paulit-ulit. Pero nakakapagod kasi sakit sa diaphragm. Tapos yung challenge doon was to give justice kahit reacts lang yung nilalabas niya na sounds, lalo na nung tumatakbo siya dun sa mga exits. So there was the despair, the frustration, her fear, terror. So hindi ka lang basta naglalabas ng reaction eh. You have to be Pomi at that
exact moment. You have to get sucked into the digital circus to give justice to her character. I think sobrang matutuwa yung mga tao kapag napanood nila to. Kasi yung misteryo ng programa. And you don't know what's gonna happen next. Hindi mo alam yung magiging flow. Napaka-unpredictable ng mga nangyayari. Ang ending mo, ha? Siguro yung inaabahan ko talaga kung paano makakalabas si Pogni doon sa mundo na yon and paano niya matatagpuan talaga yung exit. So I'm looking forward to find out if there really is an exit. Kasi you can hear Kane dun sa dulo ng story saying na, I'm sorry, umasa kayo na merong exit. May konting problema tayo dito! Mayroong napunta sa void! Kasuklang! Tama ka! Paano tayo makakalis dito? Anong nangyayari? Wow, the amazing digital circus. Maayos na. Maayos na. Ayan, sa wakas. Kung kailan pa, tapos na yun. Okay lang yan. Parehas din naman yung itsura ko. Ganun talaga. Itong amazing digital circus, saan ito mapapanood, Choy? Sa YouTube, puntahan nyo lang. Actually, nasa Tagadab TV rin yan eh. Kasi iba-ibang language yan. So, dun sa Tagadab TV, Tagalog lang. Pero dun sa hahanapin mo pa sa YouTube yung Filipino. Kasi may parang Netflix na ngayon yung YouTube eh. Na-change yung language. Nice. Galing ng mga voice dubbers doon, ang lulupit. Ano naman, kung sino nag-train, di ba? Galing sa akin, siguraduhin. CertifiedVoiceArtist.com. Ayan mga kaibigan, maraming salamat. Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master, mga paunlak sa ating show na The Angelo Speaks. Last message and invite mo yung ating mga kababayan sa mga programa at sa mga sa mga gustong sumali sa Certified Voice Artist Program visit our website www.certifiedvoiceartist.com at like nyo na rin yung page namin, The Voice Master and Certified Voice Artist Program and Creative Voices Productions. Yun lang. Thank you sa invitation mo at nagamit ko na rin tong studio ko after how many months na hindi ko ginamit. Naalala ko nung nagbibisita kami sa studio mo sa Makati. Naalala ko, yung akin ng code, hindi ko na nakuha. Oo nga. Hindi ko na alam kung sinong gumamit nun. Sabi kay Raymart, sige, okay na yun. Kung nakalino. Ginamit nga niya yun eh. Pero okay na yun. Yan, souvenir. Baka nasa kanya. Souvenir lang. Ayan, maraming salamat. Ang dami rin naitulong sa atin ni Pocholo De Leon Gonzalez sa ating mga programa para sa kalikasan, programa para sa ating mga kababayan. At asahan niyo pa mga kaibigan, patuloy natin susuportahan ang mga proyekto ni Troy at syempre yung CertifiedVoiceArtist.com. Nako, punta lang kayo doon. Marami kayong matututunan at siguradong gagaling kayo. Imbitahan kita pag kung may time ka, Sabado, may dubbing kami nung isang, bigyan natin sila ng clue. Favorite number ko siya, plus ginawa ko na yung mga ganong mga klase ng karakter, lalo na sa 8 Man After, tsaka Demon Lord Dante. parang nakita ko yun doon sa sinend mo kahapon na video. Oo. Tapos siya yung kalaban na Shin Ultraman. Kami rin nag-dub doon sa Shin Ultraman. Pero maganda yung show na yun, isa sa pinakamagandang show yung mga actually, siya yung number 1 ngayon sa Japan. Wow. Magaganda rin yung mga yung action figure niyan. Bahala na kayo mag-isip kung ano yan. Basta ako, The Voice Master, number 8 po yung favorite number ko. Parang letter K yung simula nung title nun, di ba? Pero abangan nyo mga kaibigan, mag-organize kami ng event. Iimbitahan ko si Pocholo siguro sa ating event sa October. Punta ka sa event namin, magkakaroon ng alam mo bang David, ako nagsimula ng mga dubbing competition sa Pilipinas. Wow. Alam mo yan, sa Toycon pa. Kaya nitong huling Toycon, kami lang ang inimbitahan talaga ng mga voice artist eh.
Nung nawala nga yun, dinala namin sa mga events namin. I think parang twice nagkaroon kami at nandun ka, di ba? Naalala mo? Yun. Lahat ng anime convention dati, halos nandyan ako. Kami nga nag-host halos, di ba? Kasi parang nawala na yung nagkaroon ng paglipat sa paghanga sa mga Japanese voice actors and actresses. Sabi ko, meron naman tayong magagaling sa Pilipinas. Bakit hindi, di ba? Actually, mas magagaling nga tayo kung bibigyan ng pagkakataon. Ang problema kasi na manipula Alam mo yun, yung naging monopolyo na yung... Kaya kung hindi dahil sa creative voices, walang bagong voice talent, dubbers at mga... Wala akong kontra dyan sapagkat yan po ang totoo at tanging totoo lamang. Maraming salamat. Tama, at nasaksihan mo yan. At maraming salamat din sa iyo at congrats. Marami pa tayong pagtutulungan para makatulong sa ating sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan, ang nag-iisang voice master, Pocholo De Leon Gonzales. Maraming salamat, Choy. God bless you and ingat palagi. Ayan mga kaibigan, nasaksihan natin ang isa sa napakalupit. Talagang ang daming na-train pero hanggang ngayon andyan pa rin patuloy na nagte-train mga kaibigan sa mga tao. Ano man ang kalagayan sa buhay ay tinuturuan niya, no? Talaga namang walang humpay, walang pagod kahit marami na rin pinagdaanan, no? Kaya punta na po kayo certifiedvoiceartist.com. Magbabalik po tayo kasi meron tayong pag-uusapan na ilang bang isyong panglipunan, pero bago po yan, isa munang maiksing patalastas, no? Solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it greener, make it cleaner, make it last, make it fast, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we
Ayan po mga kaibigan, yung kanta na yun, coincidentally, 2011 pa po siya na-produce. At ngayon, 2024 na. So, 2021, 13 years, no, na nananawagan para sa better future, pagkangalaga sa kalikasan, pero hanggang ngayon, no, walang nangyayari mga kaibigan. Kaya ang tanong ano na ang ating ginagawa? At yan po ang ating patuloy na tinitindigan, no, pangangalaga sa kalikasan. Lalo na itong mga nangyaring pagbaha, no? Magtapon po tayo ng basura ng maayos, i-segregate natin, no? Nabubulok sa hindi nabubulok, tapos yung recyclable, i-recycle po natin mga kaibigan. Yung nabubulok, gawin nating compost, no? Mag-practice na po tayo ng circular economy, mga kaibigan. At iniimbitahan ko po kayong lahat, mga kaibigan, sa darating na weekend, no? August 2 to 11, magkakaroon po tayo ng event, no? Ito po ang, ayan, hide muna natin. Pati ang ating caption sa baba. Ayan, ang Asian Festival 2024 nagaganapin po sa Lucky Chinatown Atrium, mga kaibigan, ha? Ayan, August 2 to 11, 2024, cosplay event, cosplay and anime singing competition, performances, anime and toy bazaar, and more. Meron po tayong mga weekend events. So mula po August 2 to 11, meron po diyang bazaar sa Lucky Chinatown Atrium. Sa August 3 to 4, 2024 po, meron tayong One Piece and Anime Festival, no? Sa August 10, August 3 po ay merong One Piece karaoke competition at merong on-the-spot pirate flag making contest. Sa August 4 naman po, meron tayong cosplay competition. Merong best in One Piece hero character, One Piece villain character, at best in Luffy look-alike. At meron din po siyempre open category. So kung hindi kayo nagko-cosplay ng One Piece, pwede pa rin kayo pumunta, mga kaibigan. Meron ding Davy Backfight. So yung Davy Backfight, laman na ng mga pirata. Mag-o-organize na kayo ng apat, no? 4 na tao sa isang team. So, isang pirate group po yan. So, pagalingan, patindihan. So, syempre, magdo-drawing din kayo, maggagawa rin kayo ng inyong sariling pirate flag, mga kaibigan. So, may mga labanan dyan. So, pirate flag. Tapos, meron pang 3 challenge kayong haharapin. At yung pinakamataas ang score, siyang tatanghalin na champion ng Davy Backfight. Ayan. Pagdating naman po ng August 10 to 11, Otaku Musica Festival po yan. So it's a music-oriented theme pop culture event. So sa August 10 po ay meron ding Anisong competition. So pwede kayong pumili ng kahit anong Japanese-related song at pwede niyo yung i-tweak at angkinin ang kanta, pagandahin, pataasan. So Anisong competition. At sa August 11 naman po, kauna-unahan ito, sana sumali kayo. Ang cosplay competition, may open category para sa lahat ng cosplayers. And of course, meron tayong pop music icon. So, sina Madonna, sina Taylor Swift, yung mga kumakanta, Michael Jackson, gusto ninyong gayahin at cosplay, pwede. Local o international, sina Michael B, pwede ninyong gayahin, pwede kayo sumali dyan. Kahit sino pa, Og Alcacid. And siyempre yung mga anime idol at idol sa mga palabas, pwede ninyong ganahin sa cosplay competition. At siyempre, marami tayong idol guest, nasa 10 idol. May solo idol at mayroong group idol na pupunta sa ating event. So yan po, August 2 to 11, ang Asian Festival 2024 sa Lucky Chinatown Atrium. Diyan po yan sa may Binondo, Manila. Babet ako niya, magandang gabi sa iyo. Ganon din kay Cherry Jerry. Good evening, mga kaibigan. At yan, nagkukupun na naman ng isang dalawang ano bang masasabi natin? Isa na namang episode, no, ng ating show. At syempre, hindi tayo magtatapos, mga kaibigan, na hindi binabanggit. Ito, dapat napag-usapan natin. Pero syempre, since puro tungkol ito sa baha, mga kaibigan, itutuloy natin next week. Dahil ngayon ay yan, yung bag ng Pasig, napakaganda.
Sa susunod pong Wednesday, magpapatuloy tayo. Pag-uusapan natin mga kaibigan ang abusive online lending apps. No? Maraming nabiktima itong OLA. No? Pag-uusapan po natin yan August 7, 2024, Wednesday. So ano na ang update at bakit hindi pa rin ito nare-regulate yata. At sa August 14, 2024, Wednesday 7 p.m. makakasama naman natin ang mga kabalikat natin sa Partido Lakas ng Masa, PLM, para pag-usapan ang eco-socialism o sosyalismo at kalikasan. Ayan mga kaibigan. Siyempre, tayo po naman ay patuloy magsisilbi at maglilingkod para sa kalikasan at sa bayan. Kaya mga kaibigan, patuloy po kayo mag-subscribe, manood, tumulong. Ayan, kung gusto niyo mag-donate, maging kaboses mga kaibigan, subscribe lang po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel na The Angelo Speaks, at isama niyo na rin ang mga pages na ating kabalikat, ang The Voice Master, kabalikat natin para sa broadcast na ito sa Facebook at sa YouTube, The Voice Master. Ganon din po ang What's Up Pilipinas. Salamat po sa inyo sa broadcast ng ating show. At syempre, ang live din po ito ay isang project na tinututukan din ng Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park, kung saan po tayo ay Director for the Environment. Ayan mga kaibigan, hanggang sa susunod po ng Wednesday, alas 7 pa rin ng gabi, ito ang inyong kaboses, kasama at kakampi para sa isang maganda at luntiang bukas. David De Angelo po, hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa Lucky Chinatown Atrium ngayong weekend. Salamat po. Goodbye. Kalikasan ay dapat nating alagaan para sa kinabukasan ng sunod na henerasyon. Tatakot na dinadaing kung nangangamba sa gitna ng dilim. Hindi ka nag-iisa, asahan mo na siya ay dadating.